So ayun, less than 2 hours tapos na ako. Walang mahabang pila. At for your information nga pala, ako ay pumunta mag-isa sa ospital kasi kayo ng umaga masama ang pakiramdam ko, parang kakaiba. So ginawa ko, instead na magturo agad ako sa estudyante ko, dumiretso ako sa school clinic. Nagpa-test ako ng COVID at positive ako. Tapos umuwi na ako agad, pinauwi ako agad. Tapos dumiretso ako dito sa ospital since may health card naman ako. So mabilis ang lahat. Ito yung gamot, sobrang dami. Yan, libre lahat hanggang sa gumaling na ako niyan. At binigyan na rin ako ng health certificate na ibibigay sa school, sa trabaho ko. At sinabihan din ako na mag-isolate ng sariling kwarto at sariling banyo. So okay naman kasi dalawa naman banyo sa bahay. At saka 7 days muna ako na huwag papasok. So Friday ngayon, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. So balik ako ng next Friday sa school, sa trabaho ko. Ayun, so uwi na ako at pahinga sa bahay, magpagaling at gawin na lang yung paperwork para daw mainip. So God is good. May bahay din yung mata ko, hindi ko na may dilat maayos. Ayan, driving back home. Naalala ko lang, dagdag ko lang, tutuwa lang ako dun sa ospital kasi yung doktor mismo hindi na ako pinapasok dun sa clinic niya, clinic sa loob ng ospital, yung room ng doktor. Siya na yung lumabas sa akin, tumayo siya doon at pinaliwanag yan ng mabuti sa akin, ano yung mga gamot na ibibigay niya, bakit yun ang ibibigay, tsaka kung ano yung mga dapat kong gawin sa pagpapagaling. Proud sila na marunong kasi silang mag-English yung doktor na yun. So tinake time niya yung pakikipag-usap sa akin na hindi kamukha ng mga ibang doktor sa atin na yung medyo mataas yung dating, pero siya yung parang yung pang mapagpakumbabang way ng pakikipag-usap. Tapos batang bata ng mga doktor na magaganda, pati yung pharmacist hindi niya na ako hinintay doon sa magpila doon or kumuha ng gamot. Pinahintay lang doon sa isang upuan sa isang site, tapos siya na yung lumapit doon, tapos isa-isa niyang in-explain yung gamot para saan, kailan iinumin, alin yung dapat ubusin at alin yung pwede nang hindi ubusin kapag magaling na. So tsaka nakakatuwa din yung yung medical yung medical card, kasi talagang talagang wala ka nang alalahanin sa gamot. Namaga may namaga sa mukha ko, so pinabalik nila ng mga 3 times para masigurado na magaling na ako. Tapos si Mrs. din, meron din siyang health card, so free na nakakapunta siya ng like 12 sessions para sa physical therapy. Ayun, so yun lang, wish ko, prayer ko na maranasan ng mga kababayan nating Pilipino yung ganong klaseng serbisyo na hindi sila nahihirapan sa pila, na ibibigay yung pinakamagandang medical service, kompleto yung gamot, hindi na kailang dito konting pakiramdam lang pwede nang dumiretso sa ospital dahil hindi nila kayanin yung gamot. Di ba sa atin tinatago natin yung sakit natin kasi tapos home remedy yung ginagawa natin, herbal medicine. Tapos kahit na medyo malala na yung sakit, tinitiis pa natin kasi nga takot tayo baka hindi rin natin kayang bayaran yung gamot at pa-check up. Possible naman pala yung gawin. So dito ginagawa dito yung ganong kagandang serbisyo, yung pag-asikaso sa'yo, feeling mo gumaling ka na Sa atin naranasan ko na kasi sa atin yung medical service, talagang minsan masungit pa yung mga nurse, masungit yung ibang doktor, hindi naman lahat, masungit yung personnel sa ospital, pagagalitan kahit na nalalambot na yung pasyente, pagagalitan, ganon.
So yun lang, sa loobin ko lang yun. Pero I respect all medical practitioners, mula sa staff papunta sa nurse, doctor, etc. I respect. Yung sistema lang talaga natin sana maayos, no? So yun, share ko lang. Malapit na sa bahay at gusto ko na rin magpahinga, at yung itsura ko talagang hindi 100%. So see ya, God bless. Ano yung water mo? Ay. Ayun, kailangan distansya kami. Nadi, water. Alam, Mingming, no! Mingming, malay! Kasi meron siyang ano. Magkaka-COVID ka. Good afternoon. Kakatapos ko lang mag-lunch at ika-4 na araw ng COVID infection ko. Ang binigay sa akin ng school nurse ay at least 5 days quarantine. Pero ang binigay sa akin na medical certificate ng doktor at advice ng doktor sa ospital ay 7 days na quarantine. Pero ika-4 pa lang ngayon at wala na akong lagnat, ubo-ubo na lang. So nag-decide ako na mag ATK test uli. So ito yung nasa loob niya, yung antigen test. Yan yung nasa loob. So pagka dalawa yung line, ibig sabihin negative. Tas ito yung paglalagyan ng dura at sa ilong, tutusukin yung ilong. Ayan, tapos ilalagay itong gamot doon para ma-mix doon sa isusunod sa ilong ko. So dito ay mura lang ito. Nabibili ito sa 7-Eleven, pero ito ay galing sa school. Papatak natin to dito, parang pregnancy test, sa 2, 3. Then gawin natin kung anong kulay. So keep na natin to, tapon na natin itong mga paraphernalia na to. Makikita natin na nagbabago yung kulay.
So ayun, malinaw na malinaw. Nakikita nyo? Malinaw na isang line na lang. Isang line na lang siya. Ibig sabihin negative na ako at free na ako sa COVID. Pwede na akong sumama, mag-join doon sa asawa ko. At pero nasa sa akin kung kumplituhin ko yung araw ng pahinga ko. Pwede na akong pumasok bukas, pwede naman sa Friday. Kasi sa Friday pa yung ika-7th day. Tapos sa Wednesday naman yung ika-5th day ko. So kung bukas pwede na rin akong pumasok. Ayan, so salamat sa Lord na ako ay free na at malinaw na yung aking one line na lang at free na. So yan po yung paano mag-test ng COVID. So pwede na rin akong maligo at magpagupit at tumulong sa asawa ko dito sa bahay. See ya!